Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no sapin sa mundo ng social media. Talaga naman ng isang otoridad ang umamin nga sa mga sinabi ni Kuting na pineke ang mga ebidensya laban sa kanya nang sa ganoon ay hindi nga ito makasuhan at hindi masampahan ng mga kaso. Dito nga natin mapapatunayan na talagang ang pandaraya ni Kuting ng Norte ay ginagamit nga ang ating mga kalesbuhan. Ngayon nga ay talagang sising-sisi itong isang pulis na ito na talagang umamin nga sa mga pagkapeke ng mga ebidensya laban kay Kuting ng Norte. Ngayon nga ay sinabi niya na dinaya niya ang mga ebidensya para sa ganun ay hindi nga ma-validate ito at ikansela ng Korte Suprema. Ngayon nga ay hindi raw makayanan ng kanyang konsyensya. Kaya naman humingi ito ng protection at magiging testigo nga ito laban kay Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapansin na marami pa rin talagang men in uniform na kahit tumatanggap ng suhol dahil nga sa gipit sila. Dahil kung matatandaan kasi natin mga kaibigan, pinataas nga ni former President Rodrigo Duterte ang sahod ng ating mga kalesbuhan. Ngunit ang ginawa ni Kuting ng Norte ay pinababa ang mga benepisyo, pinababa ang mga sahod nang sa ganon ay pwede ulit magamit ni Kuting ng Norte ang mga men in uniform na nagigipit sa budget. Dito nga natin makikita na talagang sobrang napakagaling ni Kuting ng Norte na ito na manggamit ng mga kalesbuhan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Thank you, DJ, ha? DJ, thank you. Morales is in the house. Okay? Sino? Alam mo, with the kind indulgence of your honors, no, meron lang akong quick question kay Agent Morales. Agent Morales, sa bahagi ka nung Friday group, no, nila Princess Maui, no? At napakadami rin nating nakuhang tao na sumapi nung rally ng Nobyembre. Pero anong pakiramdam mo nung nakita mo yung tao doon sa Luneta at sa iba't ibang parte ng daigdig na halos 5 milyon sa buong Pilipinas ang nagtipon-tipon? Anong pakiramdam mo bilang isang street parliamentarian? Hindi pa si Agent. Oo, Agent, go ahead. Pasok sa screen. Ano yung ano Naka-ano niya? ka? Naka-mute ka. Unmute ka muna. Unmute. Ano yung pangalan niya? Kasi Agent hindi ko siya- ng Bayan. Agent ng Bayan, unmute ka muna. Unmute. Unmute mo. Andito. Ayan, yan. Hello po. Oh, magandang gabi po sa Pasok mo siya. inyo, Sek, Hari, at kay Wala Ma'am sa Ana, screen. kay Binibini Prof. Maharlika. Ana. Yan. Nasa screen na. Andyan na. Okay po. At, Agent! Opo. Kumikinta ba? Ano nyo ng konti yung ano, yung computer itaas nyo. Na, joke lang. Pareho kami ng hairdo niyan. Meron lang akong bionic. Yan po. Bali, ito po, no? Bali, yung ng Iglesia ni Cristo, talagang natuwa tayo eh. Unang-una personal, bilang dating kaanib ng Iglesia ni Cristo, talagang natuwa ako dun sa ginawa nilang pagkilos. Bagamat, medyo talagang iniwasan nila na ihayag yung mga importanteng issue, pero mararamdaman mo naman sa pamamagitan ng kanilang ginawang paglabas, ito ay nagsilbing isang importanteng hudyat. Ito yung ito yung isang napaka-importanteng babala dito sa kasalukuyang administrasyon na nagpapakita na hindi kami ganitong katanga, hindi rin kami ganitong kakonti. Kami ay mga Pilipino rin na talagang umaasa doon sa maayos na pagtrato, totoong pagtrato ng namumuno sa Malacanang para sa mga Pilipino. Kaya yung ginawa ng Iglesia ni Cristo na sa ngayon ay binabaliwala nitong grupo ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez, ay talagang isa doon sa nakikita kong indicator na ito yung magsisilbing catalyst upang gisingin ang diwa ng mas nakararaming Pilipino. Sapagkat itong relihiyon na ito, hindi lamang sa relihiyon eh.
sapagkat nakapaloob dito yung milyong-milyong Pilipino na pinamumunuan nitong Marcos administration. Hindi kikilos itong pangangasiwa o tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na ilalagay sa sitwasyon na katulad na ganito yung kanyang mga miyembro. Kung hindi nila nakikita na sobrang argabyado na yung mga ordinaryong Pilipino na siya ring bumubuo sa Iglesia ni Cristo. Pakatandaan po natin, karamihan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay ito yung mga mahihirap. Ito yung umaasa sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung patuloy na nananalangin sa Diyos na pagkalooban sila ng maayos na pamumuno, matahimik na bansa, panatag na pamumuhay. Pero nakikita ng pangangasiwa ng Iglesia ni Cristo na binubudol ng harapan itong kanyang sambayanan. Ang turing ng Iglesia ni Cristo sa kanyang mga kawan ay sambahayan, kabilang sa iisang katawan. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo sinasabi nga at nakasulat sa Biblia na ang ulo nito ay si Cristo at ang katawan ay Iglesia. Sa makatuwid, lahat ng kaanib ng Iglesia, ito po yung mga direktang naaapektuhan ng serbisyong napabayaan nitong Marcos administration. Yun po yun. Tama. Okay. Anyway, maya-maya sali ka rin sa usapan ngayon, pero tawagin muna natin yung ating mga Your Honors, no? Yes. Madam Chair, sino yung susunod natin tatawagan? 5 yung mga nakataas na kamay, lahat po kayo matatawag. Sinong susunod? Pero spokes, before po tumawag, may tanong kasi na medyo legal ang tanong na nakita ko dun sa ano. And I think you need to, since ikaw yung lawyer sa atin, I think it would be nice if you can address the question. Kasi nasa loob ng chat box. At saka importante yung question. Kasi ang sabi dito ni Jason Fortune Gorospe, kasi mamaya siguro magsasalita din siya, pero itanong na natin. Sabi niya, pwede bang mag-file ng impeachment case against sa presidente? Yun ang tanong ni Pwede Jason. po. Pwede. Ikaw yung lawyer. Dahil ang dami na pong basihan. Yung hindi niya pagsagot doon sa paratang na siya'y bangag. Betrayal of public trust. Dahil yung pagiging bangag po nakakaapekto sa kanyang serbisyo, may obligasyon siya na sabihin ang katotohanan. Ito yung basihan natin, hindi pa yung pagiging bangag yung hindi niya pagsagot kung bangag siya. Pangalawa, kung mapapatunayan na bangag siya, yan ay paglabag sa batas na siya dapat ang nagpapatupad. Yes. Pangatlo, yung kanyang pinirmahan na budget na mas mataas ang budget ng WH kaysa sa DPWH, labag sa saligang batas, at saka budget na fill in the blanks, na hindi yan dapat naging batas dahil fill in the blanks. No? So, tatlong dahilan na yan, no? Na napakatibay. Marami pang ibang dahilan yan. Siya pala nag-order na ilipat yung pondo ng PhilHealth sa ibang departamento na sang-ayon sa batas na ako mismong nagtulak, hindi po pwedeng gamitin kung hindi para pababain ang kontribusyon ng mga miyembro at saka dagdagan ang pondo. No? So, yan po. Malinaw na basihan yan. Kaya lang, political ang proseso. Sa ngayon siguro, malabo. Pero para umusad yan, isang congressman lang po pwedeng ang dapat mag-endorse niyan. At nandyan naman si Professor Ungab, si Congressman Ungab, nandyan naman si Congressman Pulong. So ma-endorso yan. Pero dahil numbers game yan, sa ngayon, mukhang malabo. Pero tignan natin. Dahil sino ba akalain na 5 bilyong katao ngayon ang lalabas sa Kongreso para sabihin na itigil ang impeachment Inday Sara. Samantalang minumero naman talaga sila sa mababang kapulungan. No? Pero alam natin sa panahon ng eleksyon, suicide kung ikaw ay politiko at susuporta sa impeachment. Okay? Yun po yung panandali ang sagot dahil alam kong maraming Your Honors na magsasalita. Opo. Sige, tawagin ko na yung isusunod nating magsasalita na isa sa ating mga Your Honors. Pero si Agent ng Bayan, dyan lang ho kayo, huwag kayong aalis. Ipipin ko lang si Juana. Juana, ano mo na yung ano mo, i-unmute mo yung sarili mo, tapos ipipin kita para makita ka sa sa screen. Ayan. Kung pwede kang kung show mo yung face mo at YouTube mo, maganda sana. Pero kung hindi, okay lang din. Sige, go na.
Ayan. Hapon po dito sa Ganda-ganda mo Israel. Pinagkakait mo alindog mo. Nasa Israel siya. Nasa Israel po Israel. ako. Nako, At isang nagsiswimming. kagalakan po. Meron po kami sariling pool. Hi, Isang Wana. kagalakan pong maki-join sa inyo. Kasi nga, even though 20 years na po ako dito, yung kagalakan ko sana na masarap umuwi ng Pilipinas nung si PRRD. Kaya nga po na-miss ko yung opportunity ng dumalaw sa Jerusalem. Sabi ko sayang, kaya lang may work. Hindi ko man lang nakita, no, nayakap at plano ko makapagmano, 'di ba? Makapagpasalamat. At magbibigay lang po ako ng konting history. Si Ate Maharlika po, napapakinggan na kita noon pa. Kaya lang Thank kasi you, nga, Madam. dahil nga po si CP ang napapakinggan nung araw, nahahati ako. Sabi ko, totoo ba hindi nasabi ni Maharlika o si CP? Kaya lang sabi ko, napakatapang itong babae na to. Nagigiba ako pag nagsasalita ito. Grabe. Pero later on po, marami akong nakikita, inoobserbahan. Sabi ko, may something wrong na nangyayari sa Pilipinas. At sabi ko, salamat Panginoon kasi may mga tumatayong tao na nagiging matapang na para maging boses. Dahil kung hindi po mangyayari yan, patuloy lang po mabubulag ang mga Pilipino. Patuloy lang matatangay. At kung minsan iniisip ko po, ina-analyze yung mga nangyari, Panginoon, alam ko hinahayaan mo mangyari ito na malantad kasi walang lihim na hindi nabubunyag. True. At maganda na makita namin na ganito ang nangyayari para mamulat ang kaisipan ng mga Pilipino na never again. Dahil kung hindi po at nakikita lang natin yung ibabaw lang, sasabihin natin, pwede pa, bigyan natin sila ng tiyan. At nung napakinggan ko po kahapon yung blank na note, naalala ko po yung kaso ng lola ko nung unang panahon sa Grace Park po. Yung kapitbahay nila, binigyan sila ng blank check. Tapos ang sabi, pirmahan nyo to, lolo't lola ko lamang po yung natira doon. Di yung matanda, pinirmahan nila. Wala pong nakalagay, pinirmahan lang. At nalaman po nila na yung lupang tinitira nila sa Grace Park sa Caloocan, ibinibigay nila doon sa kapitbahay nila na walang bayad kahit 5. Inilaban po yun for many years po. Attorney Harry Roque, for many years po inilaban ng uncle ko, na ubos po, kapitan yung uncle ko. Wala po hanggang sa namatay na yung lahat. Naibigay po ng kusa doon sa kapitbahay kasi blanco eh. Sabi ko, ito na naman na mangyayari. Blanco na naman. Anong plano? Pero sabi ko, sige, salamat. Kasi nga po, wala naman pong kapangyarihan na nanatili sa taas eh. Ultimo nga si Haring Nebukadnezar noong sa Babylon, ang tayog-tayog niya eh. Ibabagsak at ibabagsak din sila doon sa tamang pagkakataon. At ako po ay natutuwa. Sabi ko, kung pwede lang makijoin, pwede lang humakbang, no? Nakakatuwa po yung mga ginagawa ninyo. At kaisa nyo po ako, no? Kahit wala po ako niyan physically sa espiritu, kasi nga, I'm proud to be Filipino. Kami po puro gera ang nararanasan po namin dito. Kahapon lang, nagserena na naman po eh. Talagang nagpuputukan po dito. Sabi ko, kung ito nga, Israel, ang liit eh, inilalaban nila eh. No? Lalo pa kaya yung Pilipinas. At sabi ko, mananatili akong Pilipino. And I'm proud that I'm Filipino. Kasi sabi nga ni Attorney Harry Roque, wala naman tayong ibang bansa na patutunguhan eh. Correct. Nakakalungkot nga lang po yung mga ibang nagiging OFW na sinasabi lang, kamusta na kayo dyan sa Pilipinas? O ano nangyari sa presidente nyo? It really hurt. Sabi ko, dati kang Pilipino eh. Napunta ka lang dyan, nakakalimutan mo na bahagi ka, kaugat, no? We have to know our roots. Kaya sabi ko, makikijoin ako sa kanila at lagi po ako nakasubaybay. Kahit po kay Ate Marlika, kay Prof. Ana po. Kaya maraming salamat po. Mabuhay po ang Pilipino. Tama po, ito na po mabuhay ka. Natin mahalin. Mabuhay ka, Wana. Tayo narito ngayon para marinig ang boses ng lahat. Yes, shalom po sa lahat. Thank you. Shalom. Thank you so much, Wana, at mag-ingat ka dyan. So, ayun, talagang mainit at mabagdamdamin ang tinura ni Ana. At least gising siya, no, at matapang na sinasabing siya ay proud to be a Filipino. Kaya naman, sino ang susunod nating speaker? Si Your JR. Honor. Your Honor. Nating yung Mga resource Honor, person. JR. Good evening po. Okay. Rinig po ba? Oo, Yes, rinig JR. ka. At Attorney Harry, ma'am, Wala siya sa Ma'am screen. Maharlika, okay lang po ba na hindi na ako Okay lang. mag-show Shy ka ng pala. akin? Okay. Kasi ako ay isang taong gobyerno at alam niyo naman, Okay. Okay. ingat tayo. Wag na, baka magorgor ka pa palangga.
Oo, baka mamaya gaya ko, hindi ka makauwi. Oo, pero Go ahead. salamat nandito ka. Ito magandang pakinggan. Sa taong gobyerno ito. Ngayon ho, di ba, JR? Itong Opo. Oo, sige. Umpisahan po natin dyan sa Quadcom na yan. Kung gaano tayo harap-harapang tinatarantado, yung tipong mapapabuntong hininga ka na lang baga. Halimbawa, yung ginawa nila kay Attorney Lopez, isang taong ni kailanman sa kanyang buhay ay hindi man lang naipablatter sa barangay, gusto nilang ilipat sa correctional. Samantalang itong si Kerwin Espinosa na convicted drug trafficker ng RTC, gusto nilang tanggalin sa kulungan at ilipat sa Kongreso. Isang napakalaking kadimonyohan at katarantaduhan yon. Kahapon naman, yung sa blankong papel, mga blank spaces doon sa GAA. So, alam natin na lalo na sa aming mga taong gobyerno, meron kaming tinatawag na due diligence. Sa lahat ng aming gagawin, kailangan naming mag-exercise ng due diligence. And that type of diligence has different levels. So meron tayong tinatawag na ordinary diligence, merong diligence of a good father of a family, and merong extraordinary diligence. At pagpipirma, lalong-lalo na ang presidente sa General Appropriations Act, budget ng buong bansa, hindi ordinaryong diligence ang required dyan. Yung hindi niya pagsuri ng GAA, pinirmahan niya na maraming blanco, reckless imprudence yan. Hindi yan bastang negligence. That is a criminal negligence. Hindi yan basta-basta. Hindi lang yan administrative. That is criminal negligence on the part of the president. Pipirma ka ng isang batas na hindi kumpleto. Napakadelikado niyan. Kaya nga, yun nga, tama yung pagpapakahulugan ni former President Duterte na yun ay isang blank check. At ibibigay mo yung blank check na yun sa isang taong napaka-corrupt. Ibibigay mo yun sa speaker sa malamang. Yun ang ginawa nila sa budget na yun. So, kanina, yung nagsalita dito, Prof. Ana, yung middle class na ramdam natin na pigil yung galit niya, pigil yung emosyon niya, pero napaluha siya. Yung luha niya na yun, galit yun eh. Kasi ganun talaga, marami akong kakilala. Ano yan, mga department heads, mga matataas na ang posisyon, mga nasa salary grade 22, 24, ganyan. Pero pag nagkasakit, ubos. Oo, totoo yun. Yun ang napakalaking problema. Nung panahon kasi ni President Duterte, yung UPPGH lang, 100 million a month yan. A month. Correct. I can attest to that. That is 100 billion a month. Yung malasakit center ni Senator Bongo, wala na. Defunded na. Dito sa amin, sa lugar namin, sa provincial hospitals, dati, nung panahon ni President Duterte, madali kang makahingi. Ngayon, kung meron man, very minimal, halos o hindi na tulong, yung iba madalas wala na talaga. Yun ang nangyari. So tayo talaga ay talagang nabudol talaga tayo. Tapos punta tayo dito ngayon naman sa mga dilawan senators. Tayo kasi sumuporta tayo nung election, we were tricked. Nabudol tayo eh. Pero itong mga dilawan senators, exposed na ngayon kung gaano ka-corrupt, kung gaano kasama itong Marcos administration, but they wholeheartedly, they are now supporting the Marcos government. Mas malala sila sa atin. Tayo kasi nabudol. Hindi pa natin alam na ganyan siya na ganyan sila eh. Pero itong mga dilawan senators ngayon, alam na nila, nakikita na nila, but they are supporting, they are aligning themselves with the administration. Exposed na sa kanila eh. Tayo, pwede may excuse tayo. Although, mali talaga. Nagkamali talaga tayo kasi nabudol na dahil sa atin kaya yan naging presidente. Pero, that time kasi, wala pang ebidensya naman talaga. Pwede pa tayong magbigay ng benefit of the doubt kasi wala pang ebidensya kung gaano sila kasama. Ngayon, hayagan eh. Flagrant and palpable, ika nga. Pero, sinusuportahan pa rin nila. Napaka-delikado na talaga ng administration na ito. Dito, sa lugar namin, alam ko, dito sa maraming naka-tune in ngayon,
Ramdam nila yung pagbalik at talagang paglaganap ng todo ng droga. Dito sa lugar namin, nako, grabe. Grabe na. Yung last, may nahuli dito, nagbebenta siya mismong sa istasyon ng opisina nila. Doon siya nabaybas sa istasyon mismo. Doon na siya nagbebenta. Ngayon, bilang panghuli lang, gusto ko lang sanang makiusap sa inyo, Professor Ana, Ma'am Maharlika, lalo na kay Attorney Harry Roque, na sana kapag nakabalik tayo at manaig tayong muli, ito ay hindi naman ito paghihiganti. Pero I feel kasi that it is our moral obligation to disinfect and sanitize our society of the bacteria. Gurgo. Gugurgo rin ang lahat ng masasamang damo. Opo, and sanitize our society. Itong mga bacteria, mga kagaw, mga bacteria germs na causing our society sick and remain sick. Kaya hindi tayo makaangat-angat. Itong mga taong ito, pag nakabalik tayo, sana, wag na nating idaan sa mga hearing-hearing. Talagang kasuhan na natin para hanggang umabot sa Supreme Court para hindi na sila makaapila, hindi na sila makatakbong muli. Yun ang pinakamagandang mangyari na itong mga taong ito, talagang dapat, hindi ito paghihiganti. It's our moral obligation na tanggalin itong mga ito na hindi na ito makabalik pang muli sa gobyerno. Yes. Yun lang po ang akin. Ayan. So, napakaganda ng sinabi mo po, Palangga, no? Kaya nga ang panukala ko dyan, pag ako ang nakabalik dyan sa gobyerno, bangin. Bangin, wala nang hearing. Anyway, yeah, thank you so much. Speaker Ana. Oo, thank you so much, Palangga. Thank you, JR. Spokes at Professor Ana, alam niyo mag-4 a.m. may appointment ako later, ano? Si Agent Morales, nandito naman, si Agent ng Bayan. So, meron akong karelyebo. So, thank you so much. And I'll talk to you again. Agent, pasok. Yan, thank you. Thank you. Ingat kayo. Okay. Sinong susunod natin, Your Honor, Prof. Ana? Ang susunod natin ay si Merrick Sevilla. Yeah. Oo. Go ahead, Merrick. Oo. Hello po. Magandang gabi po. Merrick, yes, go ahead. Professor Ana, Attorney Harry, and Agent Morales, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan ka, Merrick? Dito po sa Valenzuela City. Valenzuela City. Okay, go ahead po. Okay. Anong tingin mo dapat gawin? Anong assessment niyo dyan sa ayon si Rally? Agent, pwede kang mag-ano ng video mo kasi ikaw ang kapalit ni Sis Maharlika. Okay. Doon po sa reaksyon, doon sa ginawa po ng Iglesia ni Cristo, malaking pasasalamat po. Kasi po, yun po ay isang hudyat na talagang marami po nakikiisa sa gusto nating mangyari na ayusin ang ating gobyerno para tigilan na ang korupsyon. Ngayon po, syempre hindi mangyayari yan kasi ang nakikita ko po kasi sa totoo lang. Kasi po ako po nabuhay na nung nangyari yung yung EDSA 1 po. Ngayon, pamilya ko po nakiisa doon. Ngayon po, nung bata ako, nung nakita ko na nararamdaman ko po yung nararamdaman ng pamilya ko na talagang corrupt po at saka hindi maganda yung ginawa ni Marcos sa senior nung kanyang pamamahala na nung later part. So, nakita ko po yung paano lumaban ang ating mga tao ng panahon na yon. Ngayon po, siyempre si Marcos noon, malaki yung hinanakit niya noon . So, siguro naiisip ko lang po parang ito isang paghihiganti sa parte ni Marcos Jr. Meron yun isang partes para sa kanya na kung halimbawa kaya kasi kung isipin niyo ba't nangyayari ito kung meron siyang compassion, kung meron talaga siyang malasakit sa lahat sa atin, hindi mangyayari ito kung iisipin niyo kasi
pinaganda ni Tatay Digong eh. Pinaganda niya na eh. Ang gagawin na lang niya, pa-follow up na lang niya. Pero hindi nangyari. Bakit? Kasi nga feeling ko po, ito yung panahon niya na para tayo gurgurin. Parang ganun eh. Parang feeling ko ito yung panahon na pwede niyang gawin na guluhin talaga buhay natin. Kasi sabihin nyo, sunod-sunod nakapalpakan ang ginagawa nila, walang nangyayari. Bakit? Bakit walang kalinawan, 'di ba? Katulad nitong huli na nga po sa ginawa sa siniwalat ni Tatay Digong kagabi. Ito magandang rason na to para lahat tayo mag-alsa. Maghimagsik na tayo dito sa gobyernong to kasi hindi na maayos eh. Itong ginawa nilang to na fill in the blanks. Tama ba to? Hindi na, ano na to eh, sobrang krimen na para sa ating mga Pilipino. So dapat talaga, gumawa na tayo ng paraan para lahat sila mawala na sa posisyon. Kasi kung hindi panahon natin gagawin to, hihintayin natin hanggang matapos ang termino niya. Wala na talagang mangyayari sa bansa natin. Talagang lulugmok na po tayo sa kumunoy nito. Kaya kung iisipin niyo po, wag na nating pahintulutan. Tumagal pa to. Kasi kawawa naman po yung mga tao. Katulad ko po ako, single mother ako. Lalo wala hong magandang wala future eh. Kung isip ko lang ang mga proyekto. So, iniisip ko nga sana nagawa na ng INC, segundahan na ng AFP. Kung sino pa po yung kung pwede pa, alam niyo po yun, kasi kung hindi po gagawin to, alam naman natin, bangag yung presidente natin. Diba, wala naman talaga matinong pag-iisip yan. Kung iisipin nyo, wala talaga eh. So, totoo na feeling ko po si Tamba lang at saka si Lisa ang nagmamanipula ng ating gobyerno. Tapos, ang dami pang corrupt na congressman na hindi mo rin maaasahan. Sino pa, diba? So, pasalamat na lang kasi marami po talaga kayo nagsasalita. Pero ano yung pagsasalita kung hindi naman tayo gagawa, diba? So, yun po, parang buti na lang at nandiyan pa si Tatay Digong. Sana pinagdasal ko na rin po na huwag muna siyang kunin ng Diyos kasi siya lang ang matibay na naging presidente natin na talagang lumaban para sa ating lahat. Kaya yun po, yun lang naman po para sa akin. Sana gawin na natin yung dapat kasi nakakalumo na po, nakakainis